Kung sasabihin ko na ang karamihan ng pinaniniwalaan mo ngayon, lalo na pagkatapos ng 35 taon, ay siyang pumipigil sa iyo. Maaaring tunog ito na kakaiba, ngunit ito mismo ang pinatunayan ni Napoleon Hill sa kanyang buhay at sa kanyang mga aral. Kung hanggang ngayon ay umaasa ka sa katatagan, sa kaligtasan, sa hindi pagkuha ng panganib, maghanda ka dahil sisirain ng batas ng atraksyon ang mga paniniwalang iyon at muling itatayo ang iyong buhay mula sa simula. Huminto sandali at mag-isip, ilang beses ka na bang nabuhay lamang para bayaran ang mga bill? Nagtatrabaho ng mabuti, nagsusumikap, ngunit sa ilalim ng lahat, hindi mo talaga alam kung ano ang patutunguhan na nais mong maabot. Para itong pagsakay sa kotse, pagpapaandar ng makina at pagmamaneho ng walang direksyon, umaasang sa swerte, makarating sa isang magandang lugar. Mukhang lohikal. Siyempre hindi. Ngunit ganito talaga tinitingnan ng karamihan ang buhay. At ito ang dahilan kung bakit marami, kahit pagkatapos ng 35 taon, ay nakakaramdam na sila'y stagnante, paikot-ikot, hindi umuusad. Sinasabi ni Napoleon Hill na ang tagumpay ay hindi para sa nagnanais lamang, kundi para sa nakakaalam. Ang malaman kung ano ang gusto mo ay parang pagkakaroon ng detalyadong mapa. At kapag malinaw sa iyo, kahit ang maliliit na desisyon sa araw-araw ay nagbabago. Pinapatunayan ito ng agham, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong isinusulat ang kanilang mga layunin ng tiyak ay may 42% na mas mataas na tsansa na maisakatuparan ito. Mukhang napakasimple. Ngunit ito mismo ang kabuuang simplisidad na nagdudulot ng pagbabago. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang tunay mong layunin, yung nagpapakaba sa iyong tiyan kapag iniisip mo lamang? Hindi sapat na sabihin gusto kong maging masaya o gusto kong kumita ng mas maraming pera. Napakamalabo nito, hindi nakakatulong ang utak sa kawalan ng linaw. Kailangan mong maging tiyak, gusto kong dagdagan ang aking kita ng 100,000 piso ngayong taon, gusto kong magtayo ng negosyo na magbibigay daan sa akin na makapaglakbay ng 3 beses sa isang taon kasama ang aking pamilya. Gusto kong gumising araw-araw na may pakiramdam ng pagmamalaki sa trabahong aking ginagawa. Kapag mas malinaw, mas nagsisimulang hanapin ng iyong utak ang mga paraan upang maging katotohanan ito. Ito rin ang naranasan ni Napoleon Hill sa kanyang sarili. Sa kanyang kabataan, inimbitahan siyang magsagawa ng interview sa mga kilalang tao ng kanyang panahon, at si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo, ay hinamon siyang alamin kung bakit ang iba ay umuunlad habang ang iba ay nabibigo. Isipin ang eksena. Isang kabataang walang pinansyal na yaman, sa harap ng isa sa mga higante ng kapitalismo, na tumatanggap ng misyon na ilaan ang 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral na ito. Wala siyang ideya kung paano niya ito gagawin, ngunit tinanggap niya. Ang desisyong iyon, ang kaliwanagan ng layunin, ay ganap na nagbago sa kanyang landas. At dito ka pumapasok. Ilang pagkakataon na ang dumaan sa iyong harapan at pinalampas mo dahil wala kang malinaw na layunin. Ilang beses mong nasabi ang hindi sa isang bagay na maaaring nagsimula ng isang pagbabago dahil lamang wala kang tiyak na patutunguhan. Ngayon, nais kong imungkahi ang isang pagbabago sa iyong gawi. Isara ang iyong mga mata ng 10 segundo. Isipin na ngayon ang huling araw ng taon at ipinagdiriwang mo ang iyong pinakamalaking tagumpay. Ano ito? Visualisa ang mga detalye, nasaan ka, kasama sino, ano ang nararamdaman mo. Hindi ito biro, ito ay mental na pagsasanay. Kung hindi mo makita ang iyong layunin, paano mo inaasahang maabot ito? At hindi sapat na isipin lamang. Isulat ito. Kumuha ng papel at ilarawan ang iyong layunin ng detalyado, parang isang proyekto ng inhinyeriya. Ito ang iyong plano. Kapag nasa papel na, itinuturing ng iyong utak itong konkreto. At higit pa, mangako ka. Dahil ang pagnanais lamang ay walang pagbabago, ngunit ang desisyon ay nagbabago ng lahat. Ang desisyon ang siyang nagdudulot ng pagkilos. Maraming tao ang tumitigil sa puntong ito. Nais nila, nangangarap sila, ngunit hindi nila isinusumpa ang kanilang sarili. Ang takot sa kabiguan ang pumipigil sa kanila. Naranasan mo na bang isipin, paano kung susubukan ko at hindi magtagumpay? Ngunit paano kung hindi ka susubok at gugugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na nagtatanong kung ano ang magiging kinalabasan? Ang takot na mawalan, na napatunayan sa mga pag-aaral sa sikolohiya, ay nagpapalakas ng ating takot na mawala ang mayroon tayo kaysa sa kasabikan na makamit ang bago. At ito mismo ang bitag na kailangan mong sirain.
Kaya narito ang hamon, sa loob ng 32 oras, isulat ang 3 malinaw at tiyak na layunin para sa iyong buhay sa loob ng susunod na 12 buwan. Maglagay ng takdang panahon, halaga, at petsa. Pagkatapos, gawin ang unang hakbang patungo sa isa sa mga yon, kahit na maliit lamang. Maaaring ito ay isang tawag, isang pagsasaliksik, o isang pagpaparehistro sa isang kurso. Ang unang hakbang na ito ay patunay sa iyong sarili na tunay mong ginawa ang desisyon. Tandaan, hindi dumarating ang tagumpay sa mga taong nakaupo at naghihintay. Dumadating ito sa mga taong malinaw ang layunin at nagsisimulang lumakad, kahit na ang unang hakbang ay puno ng kawalang katiyakan. Ang kalinawan ay hindi lamang simula ng batas ng atraksyon. Ito rin ang gasolina na magpapahinto sa iyo sa paikot-ikot na paglakad at sa wakas ay dadalhin ka sa direksyon ng iyong pinapangarap. Napansin mo ba na madalas, hindi ang pagsisikap ang kulang, kundi ang paniniwala na karapat-dapat kang anihin ang bunga ng pagsisikap na yon? Isipin mo, ilang beses ka nang nagtrabaho ng higit pa sa dapat, naglaan ng mas maraming oras at pagsisikap, gumawa ng higit sa hinihingi, at sa sandaling kritikal, bigla kang natigil. Parang may tinig sa loob na sinasabi, hindi ito para sa'yo. Hindi ka pa handa. Hindi mo ito karapat-dapat. At ang mas masahol pa, kapag paulit-ulit ang tinig na ito sa loob ng maraming taon, nagiging isang pattern ito. Ang katotohanan, hindi natin natatanggap ang gusto natin, natatanggap natin ang pinaniniwalaan natin. Ang utak ng tao ay gumagana bilang isang salala. Kung sa kaibuturan mo ay naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa tagumpay, makakahanap ka ng mga hindi sinasadyang paraan upang sabotahehin ang anumang pag-usad. Maaari itong maging sa pamamagitan ng pagpapaliban, pagtanggap ng mas kaunti kaysa sa halaga mo, o pagsuko sa mismong sandali kung kailan isang hakbang ka na lamang sa tagumpay. Nangyayari ito ng mas madalas kaysa sa inaakala mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya na ang mga taong may mababang pagtingin sa sarili, kahit may talento at kahandaan, ay kadalasang nagtatamo ng mas mababang pagganap kaysa sa iba na mas konti ang kakayahan, ngunit may higit na kumpiyansa. Ito ang kilalang epekto ng pagmalyon, kapag naniniwala kang kaya mo, makakahanap ang iyong isip ng mga paraan. Kapag naniniwala kang hindi mo kaya, lilikha ito ng mga hadlang. Tingnan ang mga kwento tulad ng kay Oprah Winfrey. Ipinanganak sa matinding kahirapan, nakaranas ng pang-aabuso sa kabataan, at may lahat ng dahilan para maniwala na hindi siya makakaalis sa sitwasyong iyon. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang binago niya ang paniniwala tungkol sa kanyang sarili. Nagpasya siyang karapat-dapat siya sa mas mataas na bagay, at ang desisyong iyon ang humubog sa buong paglalakbay niya, hanggang sa maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang babae sa buong mundo. Ngayon, kung nakayanan ng isang tao sa ganitong sitwasyon na baguhin ang kanyang paniniwala, ano pa ang humahadlang sa iyo na gawin ang pareho? Sa kabilang banda, isipin mo kung gaano karaming tao na may natatanging talento ang naiwang hindi nakamit ang kanilang potensyal. Ilan na bang mga kahangahangang mga awit ang narinig mo sa mga bar o maliit na pagtatanghal na hindi kailanman nakapaglabas ng album? Ilan sa iyong mga kasamahan na may makikinang na ideya ang hindi nagkaroon ng lakas ng loob na isakatuparan ito dahil naniniwala silang hindi sila sapat? Hindi sila nabigo dahil sa kakulangan sa kakayahan. Marami ang nabigo dahil hindi nila tunay na pinaniwalaan ang kanilang sarili. At maaaring makilala mo ang iyong sarili rito. Marahil ikaw ay nakakulong sa mga pariralang narinig mo buong buhay mo, hindi lumalaki ang pera sa puno, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, mas mabuti ang kakaunti at ligtas kaysa sumugal at mawala ang lahat. Ilan sa mga ito ang patuloy na naninirahan sa iyong isipan? At higit sa lahat, hanggang kailan mo hahayaan ang mga paniniwalang ito na dikta ang iyong buhay? Simula ngayon, tuwing maririnig mo ang tinig sa loob ng iyong ulo na nagsasabing, hindi mo kaya, baguhin mo ang mensahe. Palitan ito ng, ako ay patuloy na umuunlad, at ang aking tagumpay ay tiyak. Sa simula, maaaring kakaiba ito sa pakiramdam, ngunit ito ay mental na reprogramming. Hindi mo kailangang maniwala ng 100% agad. Kailangan mo lamang ulitin hanggang sa tanggapin ng iyong isip bilang katotohanan. Kapag nangyari yon, mapapansin mo kung paano nagsisimula kang makita ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Gawin ang isang simpleng ehersisyo, tuwing umaga, tumingin sa salamin at sabihing may paninindigan, 3 positibong pahayag tungkol sa iyong sarili. Huwag generic na parirala gaya ng masaya ako, kundi mga affirmations ng kapangyarihan, karapat-dapat akong umunlad, kaya kong makamit ang aking mga nais, ang tagumpay ay nasa aking landas.
Isang pagsasanay ito, parang yeves para sa utak. Sa paglipas ng panahon, titigil ang iyong isip sa pagdududa at magsisimulang kumilos alinsunod sa bagong identidad na ito. Sa kaibuturan, ang tanong ay, nabubuhay ka ba ayon sa iyong ninanais o ayon sa iyong pinaniniwalaang karapat-dapat ka? Dahil, kung hindi mo babaguhin ang paniniwalang iyon, gaano man ka pagsikapan, palagi kang magsasawa sa huli. Ngunit kung babaguhin mo, at talagang paniwalaan na karapat-dapat ka, lahat sa paligid mo ay magsisimulang umayon. Sa katunayan, hindi mo nakukuha ang gusto mo, nakukuha mo ang pinaniniwalaan mo. Ilang beses ka na bang nagising, uminom ng kape, nagtrabaho, bumalik sa bahay, at nang mapansin mo, isang buong araw na naman ang lumipas ng walang bago. Ang otomatikong rutang ito ay nilulon ang karamihan pagkatapos ng 35 taon. Parang paulit-ulit lamang ang buhay, isang walang katapusang siklo ng mga bayarin, obligasyon, at maliliit na pagkakaabala. Ngunit may isang detalye na kakaunti lamang ang nakapapansin. Kung hindi ka lumikha ng mga bagong larawan sa iyong isip, patuloy nitong ulitin ang parehong realidad kahapon, ngayon, at bukas. Ang pag-visualize ay higit pa sa simpleng panaginip habang gising. Ito ay pagprogram ng iyong isip upang tanggapin ang bagong realidad bago pa man ito mangyari. Isipin ang mga high-performance athletes. Hindi lang sila nagsasanay pisikal. Ini-imagine nila ang kanilang sarili na nagwawagi. Nararamdaman nila ang tagumpay bago pa man magsimula ang kompetisyon. Hindi nagkakaiba ang utak sa tindi ng totoong karanasan at imahinasyon. Kapag vivid ang visualization, lumilikha ito ng bagong neural connections, inihahanda ang katawan at isip para kumilos na parang totoo na ang lahat. Naranasan ni Napoleon Hill ang kapangyarihang ito sa mga kritikal na sandali ng buhay. Sa panahon ng malaking depresyon, siya ay nalugi, desperado, at halos sumuko. Ngunit, sa kabila ng sitwasyong iyon, ini-imagine niya ang sarili na nagsasalita sa harap ng maraming tao, pinapakinggan, at nag-inspire ng iba. Ilang taon pagkatapos, ang imaheng iyon ay naging katotohanan nang siya ay inimbitahan na makatrabaho si Franklin Roosevelt. At isa sa kanyang mga talumpati ay nagbigay inspirasyon sa sikat na kasabihan, ang tanging dapat nating katakutan ay ang ating sariling takot. Naiintindihan mo ba ang lakas nito? Ang nakikita niya sa isip sa gitna ng dilim ay nagkatotoo sa entablado ng kasaysayan. Subukan mo ito. Bukas ng umaga, bago lumabas ng bahay, isara ang iyong mga mata sa loob ng 2 minuto. Isipin mo ang hinaharap na nais mo na parang nangyari na ito. Kung ang iyong pangarap ay magkaroon ng kalayaang pinansyal, isipin ang iyong bank statement na may halaga na iyong ninanais. Kung ang hangarin mo ay kalusugan, isipin ang sarili mo na umaakyat sa hagdan ng walang pagod, naglalaro ng sports, puno ng enerhiya. Damhin ang mga emosyon na parang totoo, kasiyahan, pasasalamat, tiwala. Kapag natapos, itanong sa sarili, anong maliit na hakbang ang maaari kong gawin ngayon upang mapalapit sa eksenang ito? Dahil ang pagmumuni-muni ng walang aksyon ay pawang pantasya lamang. Ngunit ang pagmumuni-muni na may aksyon ay parang pagguhit ng plano ng bahay at pagkatapos ay paglalagay ng bawat ladrilyo. At huwag magpalinlang, sa simula, maaaring ito'y tila kakaiba, parang naglalaro ka lang ng make-believe. Ngunit, sa paulit-ulit, nagiging natural ito. At kapag naging natural, nagsisimulang maniwala ang iyong isip. At kapag naniniwala, sumusunod ang iyong katawan at mga kilos sa parehong daloy. Dito nagsisimulang bumukas ang mga pintuan, dumadating ang tamang tao, at lumilitaw ang mga oportunidad sa mga lugar na dati ay hadlang lamang. Napansin mo na ba kung paano karamihan ng tao ay laging tumuturo sa kakulangan? Kung mas marami lamang akong kliyente, kung kinikilala lamang ako ng aking boss, kung kumikita lamang ako ng higit pa, at ang palagiang pag-isip na ito ay nagiging magnet para sa higit pang kakulangan. Ang pasasalamat, taliwas sa iniisip ng marami, ay hindi pagpapanggap na maayos ang lahat. Ito ay isang aktibong gawain na nagbabago ng enerhiyang inilalagay mo sa makina ng iyong buhay. Kapag nagsimulang magpasalamat sa mayroon ka, kahit maliit lamang ito, may kakaibang nangyayari. Nagiging mas kalmado ang iyong mga desisyon, nakikita ng iyong mga mata ang mga solusyon sa halip na mga hadlang, at ang mga pagpili sa pinansyal ay hindi nadala ng takot kundi nagiging estratehiya. Isipin ang iyong pinansyal na kalagayan ngayon. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag binuksan mo ang bank statement? Takot? Hiya? Pagtanggi?
Ang mga otomatikong reaksyon na ito ay nagdudulot ng adrenaline at pabigla-biglang kilos, pamimili ng padalos-dalos, desperadong desisyon, o simpleng pagiging paralisado at walang aksyon. Ngayon, isipin na palitan ang unang pag-isip na yon ng nagpapasalamat ako na may kakayahan akong ayusin ito. Ang susunod na hakbang ay hindi ito mahika, kundi agarang pagbabago ng iyong emosyonal na estado. At kapag nagbago ang emosyon mo, nagbabago rin ang iyong mga desisyon. Ang agham sa likod nito ay simple, ang regular na pagsasanay ng pasasalamat ay nire-reconfigure ang atensyon ng utak. Sa halip na palakihin ang takot at kakulangan, pinapalakas mo ang mga circuit na nakakakita ng mga yaman, oportunidad at ugnayan. Ang mga taong nagsasagawa ng simpleng ehersisyo ng pasasalamat ay nag-uulat ng mas kaunting stress, mas maayos na tulog, at mas malinaw na pag-isip para gumawa ng rasyonal na desisyon sa pinansyal, hindi padalos-dalos. Ibig sabihin, ang pasasalamat ay hindi lamang pagiging mabait, ito ay praktikal na kasangkapan upang maiwasan ang maling desisyon kapag bumibilis ang tibok ng puso. Ngayon, maging praktikal tayo kung paano ito ilalapat sa iyong buhay. Unang ehersisyo, tuwing umaga, bago tingnan ang mga mensahe, isulat ang 3 konkretong bagay na iyong pinasasalamatan, kaugnay sa pera o sa iyong kakayahang lumikha ng halaga. Huwag maging malabo tulad ng nagpapasalamat ako sa pera, isulat, nagpapasalamat ako na natanggap ko ang isang buwang bayad ngayong buwan, nagpapasalamat ako sa kakayahan kong lutasin ang isang tiyak na problema, nagpapasalamat ako na natutunan ko ang isang tiyak na kasanayan na tumutulong sa akin na kumita. Sa pagdidiin sa mga totoong ebidensya, tinuturuan mo ang isip na makita ang praktikal na kasaganaan, hindi ilusyon. Sa bawat pagkakataon na maramdaman mo ang lamig ng takot sa pinansyal, ang pagnanais na ipikit ang mga mata at hintayin lamang na mawala, huminto at sagutin ang 3 maikling tanong. Ano ang mayroon ako ngayon na nagbibigay sa akin ng pinakamaliit na kasiguruhan? Ano ang maaari kong gawin sa loob ng susunod na 24 na oras? Sino ang makakatulong sa akin sa isang konkretong hakbang? Ang mga tanong na ito ay nagiging daan para mabago ang pagkabalisa sa aksyon at pasasalamat sa isang planong makakamit. Sa halip na itanong ang paano kung mawala ang lahat, baguhin ito sa ano na ang mayroon ngayon na maaari kong gamitin at pahalagahan. Isang maliit na pagbabago sa panloob na pag-uusap na nakakaiwas sa mga desisyong pabigla-bigla. Gamitin ang pasasalamat bilang pamantayan bago gumastos. Bago bumili ng bagay ng padalos-dalos, itanong sa sarili, magiging dahilan ba ito ng pasasalamat ko sa loob ng 30 araw? Kung hindi, pigilan muna. Ang pasasalamat ay nagtutulak sa isipan na pumili ng mga desisyong may pangmatagalang epekto, may emosyonal at pinansyal na balik. Ito ay kabaligtaran ng padalos-dalos na paggastos na kadalasang nagmumula sa kakulangan, hindi sa pangangailangan. May nais akong ibahagi na totoo, hindi iniwan ni Napoleon Hill ang ideya ng magbigay bago tumanggap sa papel lamang. Pagkatapos ng maraming taon ng konsultasyon at pagsusulat, napansin niya na ang pag-ambag, pagbabahagi ng ideya, pagtulong sa iba na lutasin ang problema, ay madalas na nagbabalik sa kanya sa konkretong paraan, mga paanyaya, pakikipagpartner, mga mambabasa, at mga pagkakataon sa pagsasalita. Hindi ito swerte, isang nasusuring pattern, ang tunay na nagdadagdag ng halaga ay nagtatayo ng reputasyon na nagiging leverage. Ginawa ni Hill ang obserbasyong ito bilang isang praktikal na tuntunin, mag-ambag muna. Para sa iyong pananalapi, nangangahulugan ito ng pagbibigay serbisyo, pagpapalitan ng halaga, pagtatayo ng tiwala, at sa paglipas ng panahon, nagiging matatag na kita. Ngayon, para maging kakaiba ang emosyonal na epekto kaysa sa dati mong narinig, alalahanin ang pagkakataon na may nagpasalamat sa iyo para sa simpleng bagay, isang tulong, isang payo, isang salita. Tiyak na naramdaman mo ang init sa puso, marahil pati ang luha sa mata. Ang pasasalamat ay nagdudulot ng ganitong reaksyon. Kung sisimulan mong linangin ito ng may intensyon, maaaring maranasan ng iyong buhay pinansyal ang parehong damdamin na magpipigil sa iyo sa paggawa ng mga desisyong ikahihiya mo sa huli. Ito ang damdaming nais kong hanapin mo, hindi ang pagkabalisa sa bank statement, kundi ang init ng kaalaman na unti-unti kang lumilikha ng matibay na pundasyon. At may masakit na kaibahan, isipin ang mga kilalang tao na nawalan ng kayamanan o reputasyon dahil sa patuloy na labis na paggastos na para bang walang katapusan ang yaman. Ang mga taong, nang bumaliktad ang sitwasyon, ay walang emosyonal na pundasyon o nakagawian ng pasasalamat na nagpapanatili sa kanila ng pagiging mapagpakumbaba at maingat. Ipinapakita ng mga publikong pagkabigo ang parehong pattern,
ang kawalan ng pasasalamat at emosyonal na pananagutan ay nagpapadali sa pagkaubos ng mayroon ka. Hindi ito hatol moral, ito ay praktikal na babala. Kung walang pasasalamat, walang pangangalaga, at hindi kinikilala ang limitasyon, ang kasaganaan ay marupok. Handa ka na ba sa hamon na tunay na magbabago ng asal? Gawin ang 14 na araw na hamon ng pinansyal na pasasalamat. Bawat umaga, sa loob ng 14 na araw, isulat ang 3 tiyak na bagay tungkol sa iyong pera o kakayahang lumikha ng halaga. Sa gabi, itala ang isang maliit na tagumpay pinansyal, isang natanggap na bayad, isang naiwang gastos, o isang produktibong pag-uusap. Sa 7 araw, repasuhin ang iyong mga tala at baguhin ang isang nakagawian sa paggastos. Sa 14 na araw, ihambing kung paano mo naramdaman ang pagbukas ng iyong bank statement sa unang araw kumpara sa 14 na araw. Halos palaging iniulat ng mga tao na mas kaunti ang pagkabalisa, mas malinaw ang isip, at mas maingat ang mga desisyon sa paggastos. Nangyayari ito dahil ang gawain ay nagbabago sa persepsyon na gumagabay sa aksyon. Upang hindi mawalan ng focus, gawing ritual ang pasasalamat. 3 minuto sa paggising. 3 minuto bago matulog, 3 hakbang sa pag-ugali kapag nakararamdam ng takot. Simple, maikli at madaling ulitin. At tandaan, ang pasasalamat ay hindi ang pagwaksi sa mga problema, kundi ang ilagay ang mga ito sa tamang lugar upang makagawa ka ng mga hakbang ng malinaw ang isip. Tanungin ang sarili ngayon, mas gusto mo bang patuloy na tumugon ayon sa emosyon o sanayin ang isang mental na kalamnan na nagpapalakas ng kakayahan mong pumili ng tama, magtipid ng matalino, at mamuhunan ng may tapang? Ilang beses mo nang nasabi sa sarili, hindi pa ang tamang oras. Ito ang pahayag na nakukulong sa libu-libong tao. Gumugugol sila ng maraming taon sa paghihintay sa perpektong sandali, perpektong kondisyon, o perpektong ideya. At ano ang nangyayari? Wala. Ang buhay ay nagpapatuloy, ang mga oportunidad ay lumilipas, at ang pakiramdam ng pagkabigo ay lumalaki. Ang malaking pagkakamali ay ang maniwala na ang batas ng atraksyon ay gumagana lamang sa isip, na parang sapat na ang pagnanais upang magkatotoo ang lahat. Hindi ganoon. Ang pag-isip ay simula lamang. Ang tunay na nagpapaikot ng gulong ay ang inspiradong aksyon. Nais kong pag-isipan mo ang iyong sariling buhay ngayon. Ilang ideya na ba ang naisip mo na maaaring nagbago ng iyong kinabukasan kung isinakatuparan mo? Ilang beses mo nang nasabi, isang araw gagawin ko, ngunit hindi dumating ang araw na yon? At kung nakagawa ka lamang ng isang hakbang noong dumating ang pagkakataon, nasaan ka na ngayon? Masakit ang mga tanong na ito, ngunit kailangan. Ang inspiradong aksyon ay nangangailangan din ng tapang upang harapin ang kawalang katiyakan. Hindi ito nangangahulugang kumilos ng padalos-dalos, kundi kumilos ayon sa navisualisa at naitala mong layunin. Parang bawat aksyon ay isang mensahe sa universo, handa na ako. At mula rito, nagsisimula ang mga pangyayari na mag-alin. May mga taong lilitaw, may mga mapagkukunan na lalabas, at may mga pintuan na magbubukas. Ngunit wala nito ang mangyayari kung mananatili kang nakatigil, naghihintay na ang lahat ay bumagsak mula sa langit. Gawin ang praktikal na pagsasanay na ito, pumili ngayon ng isang layunin na matagal mo nang ipinagpapaliban at tanungin ang sarili, ano ang pinakamaliit na hakbang na maaari kong gawin sa loob ng 24 na oras upang mapalapit dito? Maaaring ito ay magpadala ng sulat sa pamamagitan ng koreo, magsaliksik, magtakda ng pulong, o ayusin ang iyong mga pananalapi. Hindi kailangan na ito ay malaki, kailangan lamang na ito ay totoo. Ang hakbang na ito, gaano man kaliit, ay bumabasag sa pagkaantala. At ang pagbabasag sa pagkaantala ang nagtatangi sa mga taong nangangarap sa mga taong nakakamit. At narito ang hamon, pumili ng isang inspiradong aksyon at mangako na isasagawa ito araw-araw sa loob ng 7 araw. Hindi kailangan na ito ay malaki, ngunit kailangan na ito ay tuloy-tuloy. Pagkalipas ng 1 linggo, obserbahan kung paano nagbabago ang iyong enerhiya. Mapapansin mo na mas mabilis kang kumilos, mas malinaw ang pag-isip, at mas tiwala sa sarili. Ito ang patunay na ang aksyon ay lumilikha ng aksyon. Parang pagtulak ng nakatayong sasakyan, sa simula ay nangangailangan ng lakas, ngunit kapag nagsimula na itong gumalaw, halos mag-isa na itong nagpapatuloy. Ang katotohanan ay simple, tumutugon ang universo sa kilos. At kung magpapatuloy kang maghintay sa perpektong kondisyon, magiging eksperto ka sa paghihintay. Ngunit kung kikilos ka, kahit hindi perpekto, mapapatunayan mo sa sarili na kaya mong lumikha.
At dito nagsisimula ang batas ng atraksyon na maging higit pa sa teorya at nagiging konkretong realidad sa iyong buhay. Wala nang magbabago kung walang kaliwanagan at aksyon. Hindi sapat na magnasa, maniwala, o magvisualisa kung hindi mo gagawin ang hakbang na nagpapatunay sa sarili na ikaw ay nakatuon. Sa kilos na ito, ang batas ng atraksyon ay nagiging tunay na puwersa sa iyong buhay. At dahil narating mo na ito, huwag ka nang titigil ngayon. Ipagpatuloy ang iyong paglalakbay at umakyat ng isa pang hakbang sa hagdang ito ng karunungan. Ang susunod na video na lilitaw sa screen ay tutulong sa iyo na maging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Salamat sa pagsama sa akin ngayon at hihintayin kita sa susunod na video.